Hello guys, magandang araw sa inyo. Gusto ko sana mag-share sa inyo ng kaalaman na ito ay patungkol sa bansa ng Pilipinas o batas ng Pilipinas. Ito ang Republic Act 11188 o Protection of Children in Armed Conflict. Ang batas na ito ay nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong January 10, 2017 at ito ay naging epektibo noong April 17, 2019. Ang layunin ng batas na ito ay proteksyon sa mga bata na apektado o kasangkot sa mga illegal activity or armadong labanan. Katulad nung nangyari sa Marawi. Naalala niyo pa ba ang Marawi Siege? Itong Marawi Siege ay nagtagal ng 5 buwan simula May 23 hanggang October 23, taon 2017. Ang mga layunin ng mga Mauti Group ay gusto nilang ipatatag ang isang Islamic Caliphate sa Mindanao at ikalalaning itong Islamic State kasama ng mga Abu Sayyaf. Ang pangapanahon na ito, nung mga panahon na ito, malaking gulong nangyari sa Marawi at sa ibang parte ng Mindanao. Maraming mga bata ang naapektuhan at nasangkot sa gulong ito. Ang mga batang nasangkot sa gulong ito ay ginagamit ng mga Mauti Group para sa digmaan at sa kanilang pinaglalaban. Pero dahil sa batas na ito, maaari na nating protektahan ng mga bata. Maaari na natin silang bigyan ng gabay, katulad ng pagbigay disiplina o turuan sila ng tama. Base sa Chapter 4, Section 9 ng Republic Act 11188, any person found guilty of committing any of the acts shall suffer the penalty of life imprisonment and a fine of not less than 2 million pesos but not more than 5 million pesos. Sinasabi dito na kung ikaw ay kumpirmadong na gumagawa ng o lumalaban sa batas na ito, ay ikaw ay mako-confine more than 2 million pesos pero hindi siya lalamang ng 5 milyon. As sa Chapter 10, Section 28, ay sinasaad na criminal case involved in armed conflict shall immediately be dismissed and the child shall refer to the LSW DO. Ang sinasabi dito na sino mang bata ang nakasuhan ay maaaring ma-dismiss agad at ito ay maimbestigahan na ang bata ba ay babalik sa kanyang mga magulang o ito ay ma-undergo ng rehabilitation sa Youth Rehabilitation Center. Kaya lagi natin tatandaan, gabayan natin ang mga bata, bantayan, protektahan at turuan ng tama dahil ang bata ang pag-asa ng bansa.